Magandang araw, gabi, hapon, tanghali, umaga sa inyo pong lahat, sa aking mga followers at viewers. Maraming salamat sa inyo. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Okgang Jr. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Yung ating pong topic ngayon, babasahin ko lang po. The 1987 Philippine Constitution, Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Principles. Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Puntahan ko kaagad, ano bang aking objective? Ano bang aking sadya? Ito po. Manawagan po ako sa inyo, sa aking mga kababayan, sa lahat po ng Pilipino na maabot ito ng aking Facebook Live. Na patungkol po ito sa aking status. Ngayon is today, month of February na po. Pumasok na po sa 9 months yung aking status diyan sa pagtanggal sa akin ng isang opisyal diyan sa Philippine Coast Guard. Opo. 9 months na po. Therefore 9 months na po ako nagsasuffer. Ano bang aking sadya? Manawagan sa inyo at ipaalam sa inyo na meron po dito sa Pilipinas na mga pangyayari na meron hong impunity. Impunity in a sense na hindi ho na desisyonan yung ginawa niyong abuse of authority. Wala ho. So ganun. Siguro bakit ito yung pinili kong topic? Para malaman niya na yung kanyang kapangyarihan ay hindi yang kanya. Kaloob yan Temporary lang iyan. Ganun ho. Ngayon, bakit ako nananawagan sa inyo? Para ipaalam ho na dito sa Pilipinas ngayon, ang sama ho ng mga pangyayari dito Lost for you but not for me. Ano klaseng inustisya ho iyan? So yun lang po, at inform ko rin kayo na talagang mahirap man ito, talagang ganun talaga. Comfort is never the companion of courage. Pag hindi na ho ako magsalita rito, wala hong mangyayari nito. Para bang pabayaan natin na, pabayaan ko na lang ginawa niya sa akin na ito. Dahil sa pagsusumikap ko at makita ninyo sa mga previous ko ng mga Facebook Live, bagaman hindi ako abogado, nagsusumika po ako na ipaabot sa inyo ng abot ng aking makakaya kung ano po yung mga sinasabi ng ating mga referensya. Ngayon, ang ginawa sa akin ho, matindi. Merong direktiba ang commandant, nag-process ako ng releasement, galing ako sa Coast Guard Medical para ho maghingi ng tinatawag na medical slip. Yan po yung proseso para mag-re-enlist. Mantakin mo nagpa-process ako, nag-call ako doon sa CG1, the same araw, the same day din yon, May 23 of 2025. Ganun ba naman yung sabihin sa akin? However, hindi niya ako hinarap, pinasabi niya lang doon sa opisyal, sa isa ding opisyal yung bagong pasok pa. So, 9 months na hong nakalipas, as in, ang gusto niyang mangyari, nag-conduct siya ng initial evaluation month of November 2025 is hindi na ako i-reinstate. At ang pinakadahilan doon dahil wala na daw akong 10 years na matitira sa serbisyo na ipaglilingkod pa sa Philippine Coast Guard. Makita nyo ho na masabi natin kabubuhan. Kabubuhan iyan na obserbasyon. 24 years, 25 years na ako sa Coast Guard. Tapos wala pa raw akong 10 years. Grabe ho. Tama yan, ituloy nyo para maganda yan, ma'am. Tama yan. Para sagad-sagarin mo
lahat ng mga violations mo, abuse of authority, discretion, talaga namang laban ka talaga sa konstitusyon. Ano iyon? Article 3, the Bill of Rights. I was deprived my constitutional rights, the right to be heard, the right for due process. Ano pa ho? Security of tenure. Anong referensya niya lang? Anong batayan niya? Memorandum Circular, September of 2023. Ganon ho. How can a Memorandum Circular quash, suppress, cancel the very primary laws, that is the Constitution, at yung isa pa, yung, I think, that is RA 6656. Ano ho yan? Yung sa, I think sa security of tenure yan. RA 6656. Mantakin mo ho. Gaano katindi yan? Sakop ito ng Civil Service Commission. Most probably, sakaling marinig ng nilapitan kung mga may gininto ang puso, ang aking panalangin, sana matulungan ninyo ako. Hindi ko na lang kayo i-drop name dito para hindi ba ma-preempt. Kasi ito sila mga impluwensyado, ito may mga grupo ito dahil ba wala akong grupo, wala akong karapatan. Pilipino ho ako. Nakakalimutan ninyo siguro yung republic. What is that republic? Of the people, by the people, and for the people. Tingnan nyo ho yung meaning ng republic dyan. Para ho para ho sundan ho ninyo. So nananawagan ako sa inyo, sa aking mga kababayan, na malaman ninyo yung ginagawa dito sa amin ng isang opisyal nito sa loob ng Philippine Coast Guard. Matindi ho. Ang ginagawa nito, nagda-damage control. Talaga hong the very foundation, the basic foundation ng isang society is family. My family. Meron ho akong anak nag-aaral. Nagigising minsan umiiyak. Siyempre, batang-bata pa, ganyan yung nangyari. Ito, ikaw mama, pamilyado ka rin May anak ka rin Tapos yung mga kasama ko dyan sa Coast Guard, yung mga bagito pa, mga bastos ito. Lalo na isang si Maa dyan sa... Bastos Kabata-bata pa sa serbisyo, ginagawa na ko ng kwento, kasinungalingan. Nabasa mo na ba yung Article of War? Gawin mo yan in terms of war para may kalalagyan ka. Napakasinungaling mo. So, ganun lang ho. The emanating power, nasa tao ho. Kaya nananawagan ako sa inyo para malaman ninyo. Kasi bakit? Meron ho kayong magawa, kahit panalangin ho. Opo. Manalangin kayo sa Diyos. Sana matulungan tayo. Hindi lang ho ako. Hindi lang ho ako. Yung bansa natin. Kasi ngayon yung bansa natin nasa bagyo Binabagyo ho ng mga masakim. Again, panawagan ko sa Amerika, i-review, reassess, reconsider Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman. Ganun lang ho. Dahil the ideals to be an independent country, to be a republic, short ho. It is one thing. Sino ho yung mga nakaluklok na yan? Amerika, meron naman hong DNA. I-DNA nyo ho para makita ninyo kung sino itong mga salot at mga traidor. Ganon yan. Ganon lang ho. Pambukas ng sikreto yan Kasi ang kanilang gawa, that is a confirmation, validation of who they really are. Ulit-ulitin ko rin. Ano sabi ni... ni JFK? To my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for
the freedom of man. What you call this Philippine independence, the Third Republic? What is this? Independence? Independence? Freedom? Freedom from what? Impunity? Grabe ka, ma'am. Sino ba may nagsabi na ma-impyerno ng Pilipinas? Ito ho, i-post ko rin. Para ho sa inyo, mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, na karamihan naman ho sa atin ngayon ay gising. At patuloy ho tayong maging may pakialam at gumising ho. Kasi, kung hindi na ho tayo gagalaw, ano pa sabi ni JFK? Mananagana ho yung kasamaan. Pag wala na hong matitinong tao, mabubuting tao na tatahimik na lang ho. So yun lang ho yung akin. Siguro ang pinaka-topic ko ngayon is, ano bang magandang topic? I-post ko na lang pag habang pinag-iisipan ko yung topic na iyan. So yun lang ho. Again, grabe hong supper ito. Today is pasok na ho sa month of February. Pang 9 months ko na ho. Ganun ho katindi galaw itong official na ito. Wala na ho sa hustisya ito, wala na ho sa prescription ito. Wala ho. The violation, the absolute abuse of authority, nandyan ho. Pag-aabuso ito. Mantakay mo, initial evaluation, wala yung tao. Recipient ho ako ng acknowledgement letter galing ho sa Malacanang, in particular the Presidential Complaint Center. Nagpapasalamat ho yung administrasyon ni Mayor Duterte ho, our former president, beloved former president. Nagpapasalamat ho sa aking kontribusyon, sa talinong ibinigay ko ho para matulungan itong ating gobyerno. Ganun ho. Pero diyan sa amin, sa Philippine Coast Guard, yung official na yan, dahil nagda-damage control, pagtakpan yung kanyang gross incompetency, the lack of patriotism, wala ho. Nag-take out ito sa gobyerno, sumumpa sa pangalan ng Diyos, sa konstitusyon. Ewan ko kung saan napunta iyon. Dahil ba sa religion ko? Payag naman sana ako. Opo, payag ako Kung gusto ng debate, edi sino pinakamagaling tulad kahapon? Yung isang malakas manghamak sa akin, si Jayar Grit. O Jayar Grit, kung nakikinig ka, binlock mo ako Pumili ka ng topic mo na alam mo, pinakakabisado mo, kung saan diyan ka pinakamagaling. I-post mo rito sa Facebook, sa comment section ko, mag-set tayo ng rules, mag-set tayo ng schedule, mag-debate tayo. Pero ang nangyari ay binlock ako. Ganon kayo. Dahil hindi nyo baka kayanin, ganon. If they attack you personally, meaning they have no political argument left. Margaret Thatcher, former Prime Minister, United Kingdom, 1925-2013. Ano sabi ni Plato? No one is more hated than he who speaks the truth. Ano pa sabi ni Socrates? A debate is lost when insult become a loser tool. So ganun lang ho. So salamat sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Sana ho isama nyo rin ang Pilipinas sa inyong panalangin na sana ho malagpasan natin yung madilim na ulap ng kasakiman. Opo, madilim na ulap ng kasakiman na sa demonyo ang galaw na ito. Ganon. Para ho, iligtas ho tayo ng Diyos, iligtas ho ng Diyos ang Pilipinas. Bakit ho? Dagdagan ko na ho ito. Bakit ang Pilipinas? Yan. Tingnan nyo na lang ho kung yan ba ay gawa ng AI o gawa-gawa ko lang ho. Is that a coincidence? Hindi siguro.
Ito pa, dagdag ko na rin. Sulat ko na lang dyan. Pagpasensyahan nyo na, baka ang tingin nyo dyan, political. Hindi ho. Tulad dyan, MCGI. Hindi ho political iyan. Sabihin ho natin yung katotohanan dito. May kasunod naman ng mga paliwanag yan. Sundan na lang ho ninyo if ever you have any questions. Query, if you want a discourse, you post it under the comment section below. And then by the next online Facebook Live, I am very willing and gladly willing to tackle any issues, any questions, anything under the sun. Live ho, live discourse po. So again, maraming salamat sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, at sa mga nag-iispiya na rin ho, kung ano man ang ano ninyo. Para ho ma-update ko rin kayo. Again, masabi ko, mahirap talaga ang buhay, wala akong magawa eh. Kailangan mo talaga magtiis. Again, sabi ni late Senator Miriam Defensor Santiago, comfort is never the companion of courage. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo ang karangalan at ang kapurihan. Shoutout pala sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Senior, Daisy Sukgang, sa aking nanay, sa aking kapatid na si Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin relatives dyan sa Iloilo City. Nandito pa rin ho tayo, nagsusumika po na at umaasa doon sa ating mga nilapitan ay matulungan ho tayo sa mga hakbangin na para ho maano ito yung kasamaan na ito. Sumumpa ito sa Diyos at bayan, sa Coast Guard. Hindi ho maka-Coast Guard yung ginawa. Dinideny ako ng reinstatement. Meron nga akong acknowledgement letter galing mismo sa Malacanang. Kulang pa ba iyon? Liban sa mga requirements na inabot ko. 24 years na ho ako dyan. So, makita nyo ho na kailangan lang ho nating tanggapin ito dahil mapait ito kasama yan sa buhay. Pero pagkatapos ho ito ng madilim na ulap na dala ng kasamaan dito sa Pilipinas ay sumisikat naman po yung araw. Opo, yung araw ng hustisya ay sisikat din. So maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.